Napagdesisyonan po ng Metro Manila Development Authority na suspindihin muna pansamantala si MMDA Task Force Chief Colonel Edison Bong Nebria habang umuusad ang investigasyon kaugnay ng naging pagkakadawit ng pangalan ni Senator Bong Revilla sa EDSA busway. Samantala, hindi naman napigilan ni Revilla ang kanyang emosyon na makaharap nito si Nebria sa Senado. Para sa kabuuan ng detalye ng balita, alamin sa aking report. Nagharap na si MMDA Task Force Chief Colonel Edison Bong Nebria at Senator Bong Revilla sa Senado kaugnay sa usapin ng pagkakadawit sa pangalan ng senador na isa umano sa mga dumaan sa EDSA bus carousel northbound lane kaninang umaga sa Mandaluyong City. Bagay naman na itinanggi ng senador at sinabing hindi raw ito dumadaan sa EDSA at kung dadaluman raw ito sa mga meeting sa norte, Skyway ang gagamitin nito mula sa south. Matatandang inilunsad ng MMDA ang mas mahigpit na panuntunan at multa sa mga hindi otorisadong sasakyan na dadaan sa EDSA busway noong Lunes. Binigyang din rin ni Nebria na bukod sa mga bus, tanging mga government at marked vehicle lamang na may kinalaman sa enforcement at responding team ang pinapayagang dumaan. Pero ang tanong, paano kung nakasakay raw mismo sa sasakyan ang politikong nahuling dumadaan sa busway? Mga enforcers lang po tapos mga huhulihin mo, mga senador, mga congressman, pag wala po doon yung congressman, senador, tinutuluyan po namin. Pero pag nandyan naman po, tapos yun nga, nagsasabi na may meeting ako, may hearing ako na pupuntahan and so on, judgment call on our part na kung papagbigyan o hindi. Talaga naman po kung nandun yung senador o kaya yung congressman, inaan na lang po namin, na-allow namin. Pero then again, let me just be clear, wala po ito sa protocol namin. Kinumparma rin umano ng kanilang enforcer ng kausapin nito sa kanilang radyo na si Revilla nga ang nakasakay kaya nito pinagbigyan. Dahil dito, pinagagawan na ni Nebria ng spot report ang enforcer na nakausap nito at pinare-review na rin ang kuha ng mga CCTV sa lugar para maberika kung kanino nakapangalan ang mga sasakyang pinara ng kanilang enforcer. Humingi na rin ng paumanhin si Nebria kaugnay sa usapin at pagkakadawit ng pangalan ni Senator Revilla. Aniya, sakali mang may pagkukulang ang enforcer sa ngalan ng command responsibility, babagsak kay Nebria ang usapin dahil siya rin anya mismo ang nagsabing padaanin ng convoy. Asking my enforcer to make a report. Nandun ako sa area but I'm away from that spot. So ngayon sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara nyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes sir, then let him go. Pero sinasabi ng mga tao, nandiyan si Senator, nasa loob. So what can we do? So out of courtesy na nag-aapura na may convoy, pinagbigyan namin. Kaugnay pa rin ng usapin, naglabas ng panibagong pahayag si Senator Bong Revilla at sinabing tinatanggap raw nito ang paghingi ng paumanhin ng MMDA hinggil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. Bagamat tumingin na ng paumanhin ang ahensya, masakit anya para sa senador ang nangyari lalo't sila ang babatikusin ng publiko. Just that nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po na. Hindi, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paraan. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga laban. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na sa atin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I've said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the Yes, sir. Yes, sir. Sabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes, pinahiimbestigahan na nila ang insidente dahil number 8 naman ang naharang, gayong number 7 ang plaka ng mga senador. Sinuspindi muna pansamantala si Nebria habang gumugulong ang investigasyon. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas sumasaludo sa bawat Pilipino.